Wala lang. Pero ngayon, iba. Iba na yung buhay. High school graduate. Kesa dun sa mga kuya at ate ko. Kasi, ako yung medyo nakakaangat na. Yung nakala ko, pag hindi ka nag-aaral, wala nang pag-asa. Doon ka na lang. Imagine niyo isang high school graduate ngayon nagmamaneho ng brand new Ford Fiesta. Kaso, tanong yung paano nakuha yun? Maraming paghihirap bago nakuha yun. Pero yung paghihirap na yun, ang napakasarap naman. Napagdaanan natin. Napagdaanan ninyo. Sino mga first timer? Okay. Ako kasi, nung bata pa lang ako, sidekick na ako ng lola ko. Nagtitinda ng saging, naglalako ng mais, nagtagaugas ng plato, and then nag-elementary, nagpapadyak na po ako. Dahil sa kahirapan ng buhay. Pangkuha ng pambahon, kahit grade 5, grade 6, kami yung unang nakabili ng padyak doon sa amin. After po ng high school, natuto naman po ako nag-boy muna ako sa isang garments, and then natuto po akong manahe. Ang daming journey yan. Pagkatapos ko po natutong manahe, meron pong mga tita at tito ako nagtiwala sa akin. Pinahiram po kami ng puhunan, nakapagpatuyo po kami ng isang maliit na factory ng garments. So from pananahi po, naging manager. Kaso, nung naging manager po ako, akala ko mababago na yung buhay natin. Hindi po pala. Alam niyo po bakit? Kasi po, nung nananay ako, pagtapos ng Sabado, may pera ako sa bulsa. Kahit 1,000 lang. Nung naging manager po ako, nagtrabaho ko alas 7, tumigil kami alas 12, pagdating ng Sabado, ako po walang pera sa bulsa. Tinawag po akong manager, pero diyan lang, wala yung money. Nagigis niyo po yun? Nung nananay po ako, automatic, pag linggo, Sabado, linggo, may panggastos ako, may 1,000, at least 1,000 ako sa pera sa bulsa. Nung nag-manager ako, nising ko wala po akong pera sa bulsa. Buti pa po yung mamalatayin namin, may pera sa bulsa. Tapos, dumating po yung time, dumating yung China dito sa Pilipinas. Di ba, nung panahon po nun, China, pantalon, makakabili ka lang? Isang sandaan, makakabili ka, isang lang, bumagsak po yung negosyo. Bumagsak po yung negosyo, nagkautang po kami ng almost 500,000. Imagine niyo, almost 500,000, isang high school graduate, saan po pupunin yung pangbayad na yun? Ngayon, meron pong nag-introduce sa akin yung Israel. Israel po sa akin, pinsan ko, punta ka dito, maganda rito. Sabi niya, kikita ka ng malaki. So, wala po akong knowledge doon, basta sabi niya, maganda, nag-apply. Ang ginawa ko po, napupunta po ulit po ako ng pag-Israel. Magkano po? $6,000. Ang sweldo, $600. Pagdating ko po doon, akala ko maganda po yung ano doon. Pero ang laki pong adjustment. From manager through, alam niyo po ba ang trabaho sa Israel? Sabi, caregiver. Pero lahat po ginagawa. Dati po nang uutos, naging utosan. Nakaka-relate po ba? Yes! Imagine niyo po yung transition na yun. First, meron po nagpasko, hindi ko kasama yung pamilya ko. Lumuluwa po ako, hindi ko alam. After 35 years sa Pilipinas na nandito nagpapasko, first year ko po sa Israel nagpasko ako, kasama nasa trabaho ko, yung mata ko po, bigla tumutululuwa. Kinakausap ko yung pamilya ko. Eh, walang choice eh. Diba? Yun lang ang nakikita choice pag-abroad. So, nung nandun po ko sa Israel, marami po akong trial.
pagsubok na dinaanan doon. Akala ko po nun, yun na po yung pinaka-alam sa sarili ko. Lagi ko pong sinasabi sa sarili ko, bakit po ako? Ang dami naman masasamang tao dyan. Ang dami naman hindi ba? Hindi naman ako ganun kasama. Bakit ako? Ganito ako lagi. Problema na lang ang pumapasok sa isipan ko. Dumalan sa buhay ko. So, duman po for 6 years, ganun po yung buhay ko, circulation, may pera na, pero malayo naman sa pamilya. Hindi naman po nasustain ko ng konti, pero yung pinaka-importante, importante bagay sa atin, yung pamilya is hindi po ganun stable. So mula po noon, naghanap po ako ng alternative na pagkakakitaan para makauwi ng Pilipinas. Kasi po, one reason po kaya nag-abroad, yung isang OFW is wala po siyang source of income dito sa Pilipinas. Tama po ba? Meron nga po trabaho dito. Sapat po ba yung kita? Low? Yan. Okay. So by 2013, na-introduce po sa akin yung AIM Global. Malaki na po yung network doon, pero marami pong nag-i-invite sa akin, hindi ko pinapansin. Kasi nga po, networking. Okay. Negative po ako sa networking. Kasi pang-limang networking company na po ito na yan. Pero yung nauna po, wala pong nangyari. Ganun po. So, noong 2013, meron po kasi kami mga insurance doon sa Israel Libre. Ginamit ko po siya for curiosity. Ngayon, kamulat-mulat ko po, ang ganda po ng resulta. Nung nakita ko po yung resulta ng yung triglyceride ko po, 600 plus. Yun po yung bad cholesterol sa katawan natin. Pag hindi natin pabayaan natin, bigla ka na maatake, magkakasakit na puso, magkakadiabetes, lahat na po ng sakit mag-uumpisa. Napakaswerte ko daw po kasi 600 na hindi tayo nagkukulaps. Yun nga hindi ko alam. So sabi po ng doktor, huwag ka muna maggamot, bata pa. Itsura po ba bata? Yes! Dahil po yan sa mga product, palapang mga product. Ngayon, hindi ko po yung product, pinagilala po sa akin yung product nung apply ko, nakinulit ako na hindi ko po siya kakilala. Hindi ko po siya kakilala noon. Nag-meet lang po kami, hindi pa lang. Nagka-ano lang po kami na sa LB, siya po si Sir Edwin Family na nag-share trip lang. Nakakita niyo po, through Facebook, hindi ko po siya kakilala. In-introduce niya yung product and then ginamit ko po yung product pero hindi po ako nag-negosyo. Bakit po? Hindi ko nga po gusto networking kasi. Pero sa kakakulit niya po, binigyan ko po siya ng konting pansin. Sabi nga po niya, imbestigan mo lang, aralin mo. Imagine niyo po doon, wala pong product, walang opisina, at ang mentor ko nandito sa Pilipinas. Ang ginawa ko po, inaral ko po for 2 months sa YouTube ang business. And then after 2 months po, doon ko tinry ginawa sa business. Nag-umpisa po ako doon mag-isa. Ang nagtuturo nandito sa Pilipinas. Nagigets niyo yung hirap. Wala akong training na ganito. Wala akong seminar naman. Ang seminar po lang makikita sa YouTube. YouTube. Paano po ginawa? After po ng trabaho ko, mula alas 10 hanggang alas 2 ng madaling araw, YouTube. Lahat po ng presentation doon, YouTube. Tapos sabi doon, makinig mag-ano ka ng mga positive books. Positive people. Sinerge ko din po yung mga positive people, isa lang po yung formula nila. Pag may nakita kayo ng magandang oportunidad at may nagtuturo sa'yo, sundin lang natin. So, ganun po ginawa ko. Pinakinggan ko, hindi ko pala binasa. Pinakinggan ko po yung books ni Robert Kiyosaki na Rich Dad Poor Dad, yung Napoleon Hill's
think and grow rich, hindi niya po study and grow rich. Sabi niya, pag nilagay mo daw yung isipan mo dito, susunod na yun, pagyaman. Okay. So, naging tulong po yun. And especially po, nung panahon na yun, isinuko po lahat sa kanya. Number 1 po siya. Pagkagawin po natin dito. Kaya po yung kahirapan nyo ngayon na dinadanasin nyo, okay lang po yan. Tanggapin yung maluwag sa sarili nyo. Bakit po? Yan po ay magagamit nyo pag nagta-downlines kayo, masishare nyo yung feelings ninyo, yung mga pinaghirapan, nalusutan ninyo. Ganun po yung ginawa ko sa mga tao ko. So, after 1 year po, ginawa ko yung business, trial and error po doon. Una, nag-umpisa ako 1, tapos naging 2 kami, tapos naging 3. So ngayon po, yung pong grupo ko, nasa 200 people na po. Yung pong provider ko po. Ang maganda po noon, after 1 year, nakapag-for good po ako, nakasama ko yung pamilya ko dito. Yeah. Ang pinakasarap po noon, nung nag-graduate yung anak ko, ako po yung sumama sa kanya sa stage. Talagang proud na proud po, ang sarap po ng feeling. Hindi po mababayaran sa kaya. Imagine nyo po, kung hindi ko nakita yung global, hindi po tayo magkikita-kita ngayon. Nandun pa ako, ninenervyos kasi kasalukuyan po ngayon, may gira ko. Imagine nyo po yun. And then, bonus na lang po, yung after February, umuwi ako, after March, lumabas nga po yung Ford Fiesta Sedan brand new 2014 model. Ang gagawin, ang ginawa ko lang po, sineryoso ko po, inaral ko. Aralin po ninyo yung business mabuti. Yung pag-power, pag marami na po tayong knowledge at nasa puso natin, sandali na lang po yung pag-power natin. At especially po, pag kumakausap po kayo ng tao, dapat po nanggagaling dito sa puso. At kung pwede po, yun na, especially kung one-on-one, two-on-one, eye-to-eye contact po kayo. Marami po akong kinausap na tao doon, dati nang gumagamit ng product, hindi nag-join kasi mali yung information na bumibigay, sinasabi nila doon. Pero meron po tayong mataas na knowledge sa business, sandali lang po, mapapa-join natin o mapapagamit natin ang product, yung mga prospect natin. Ganun lang po yung ginawa kong sistema doon. At sa tulong po ni Upline Edwin na nasa malayo kami, hindi po naging adlang yun. So dito po, sa atin, malapit na yung training, malapit, ang dami-dami pong training, especially po, ito pong training na to, na best training, isa po sa napakagandang training na atinan natin. Kasi po, nagre-research po ako sa iba-ibang mga grupo, tayo lang po sa Hawks International na may best training na ganito. Kaya palakpakan po natin. Kasi po, ang pinag-uusapan dito is pangarap natin. Di po ba? Kaya po tayo nandito, mga pangarap po natin ang gusto natin matupad. Kailangan po, huwag na po tayong kaya sabi kanina, sabi doon sa NDO kagabi, tunaan nyo, huwag na tayong patulak kay upline. Itulak na po natin sa rin. Pag sinabi may best training, may sinabi mga training, attend lang po tayo, lalo na po doon sa mga baguhan. Yun yung po yung magiging pundasyon nyo dito para magawa yun ng tama yung negosyo. Kasi paano kayo lalabas at makikiusap sa tao kung wala kayong alam. E di pag may tinanong lang kayo sa ano ba yung si 24/7? Ewan po. Ganun po muna kayo apply. Diba? Ganun po. Kailangan po more knowledge po tayo sa business para madali po natin siya magawa. Kasi sabi nga ni Upline, pray hard, learn hard, and action hard. Para mabilis po natin makuha yung mga pangarap natin. Imagine niyo po, yung kinikita ko sa Israel, kinikita ko na po sa global ngayon.
malayo-malayo sa pamilya nyo na dinadahilan nyo yung pamilya ninyo na para kumita dito? O kumita tayo kasama yung mga pamilya natin? Kumita kasama yung pamilya. Ganun lang po yung gagawin natin. Unang-una, maniwala tayo sa Kanya, maniwala tayo sa sarili natin, pag-aralin po natin yung business, at maniwala po tayo dun sa mga uplines natin na gumagawa ng tama sa negosyo. Yun lang po yung sundin po lang natin yun at sobrado po. Yung mga pangarap natin, makukuha po natin na mabilis yan. Kasi yung pong mga daan, dinaanan na nila yan eh. Di ba? Kung narating nila po yun po yung future natin. Sa ngayon, yung ginagawa natin ngayon, yun yung past nila. So, sundin lang po natin yung daan na yun, hindi po tayo mawawala. Pero kung gagawa po tayo ng sarili daan natin, okay lang po yan. Pero hindi po maalasan nyo kung makakarating kayo dun sa parununan ninyo. Ano po gusto nyo? Yung planchadong daan na o yung gagawa pa kayo ng palikon-likon mo gano'n? Diba? Mas maganda yung may dumaan na, nakarating na, hindi ka na mahirapan. Susundin na lang. Alin yung madali? Yung sumunod o gumawa ng sarili? Sumunod. Diba? Ganun lang po. Kaya, I encourage you po, kung ako po, nagawa ko, high school graduate, tapos matalinaw. Ang gagawin lang po dito is, yun nga, mas is sumunod lang po sa mga tao na nakagawa ng tama sa business. Kahit hindi nyo po upline, kahit crossline, pwede po magtanong. Kasi dito po sa In Global, pamilya po tayo. Tama po ba? Yes! Okay. So, lastly po, magpapasalamat po ako sa mga organizer, kay Sir Andy Yaman. Palapanan na rin. Kay Actor Bauto. Kay Ampana. Kay Axel. Kay Apray. At sa lahat po, especially po, sa aking mentor upline, si Sir Jim, ang aking host na Edwin Pangilinan. At sa grupo ko po na provider po international at lahat po ng mga crossline, downlines ko, maraming salamat po. Diyan po. Congratulations. Bigyan mo pa para yan. Dito. Na-install ba kayo? Yes! Na-install ba kayo? Yes! Ito.